Sa iba pang balita, itinuturing ang Pilipinas na pangatlo bilang world's heaviest drinker, kasunod ng South Korea at Russia. Kaya naman isinusulong ngayon ng Kongreso ang panukalang batas na tatawaging Healthy Lifestyle Bill. Layunin ng batas na ito na mabawasan ang tumataas na bilang ng mga namamatay dahil sa sakit dulot ng labis na paninigarilyo at pag-inom ng alak. Para sa detalye, balita mo kami, Haji Kaaminyo. Upang mabawasan ang bilang ng mga namamatay dahil sa sakit na dulot ng paninigarilyo at pag-inom ng alak, isinusulong ngayon sa Kongreso ang panukalang batas na tatawaging Healthy Lifestyle Bill. Mindoro 1st District Representative Doyle Liachon na maisama sa school curriculum ng grade school at high school ang wastong lifestyle at pag-iwas sa mga bisyo gaya ng paninigarilyo, pag-inom ng alak at ituro na din ang wasto o healthy na mga pagkain sa mga bata. Gagawa rin tayo ng Bureau of Health Education na isa siyang sangay ng DepEd para upuan ng mga tao para mag-formulate ng mga policies. So with the formulation of a certain book na pwedeng ipaaral sa bata pa lang, no? Sa bata pa lang, from grade school up to high school, para paglaki nila subconsciously, ito pala yung tama. Kaugnay nito, nakikipagtulungan na ang kongresista, katuwang ang Philippine College of Physicians at Philippine Society of General Internal Medicine sa Department of Education at Department of Health para sa implementasyon sakaling tuluyang maisabatas ang panukala. Naging maganda naman aniya ang tugon ng dalawang ahensya ng pamahalaan kaugnay dito. Yes, I actually nasabi ko na no sa isang mataas na opisyal nila, and I think they welcome this development para maisama natin sa health curriculum o sa educational curriculum ng mga bata. Naniniwala si Liachon na sa sandaling maisabatas ito ay mapapalakas ang kampanya ng preventive health medicine at hindi na kinakailangan pang gamutin ang anumang sakit na makukuha ng mga bata sa mga susunod na henerasyon. Mababawasan din aniya ang death rate sa Pilipinas sanhi ng lung cancer, heart disease, stroke at iba pang nakamamatay na sakit. Idinagdag pa nila na ayon sa ulat ng Euromonitor International, pangatlo na umano ang Pilipinas sa world's heaviest drinkers noong taong 2012, kasunod ng nangungunang South Korea at Russia, kung kaya't dapat na umanong baguhin ang lifestyle ng mga Pilipino. Para sa Telebisyon ng Bayan, Haji Kaaminyo.